Hello mga traders, kumusta po kayo? Welcome sa ating channel. Sa video natin ngayon, sa episode natin, pag-aralan natin ulit ang galaw ng market para maintindihan natin maigi kasi ito yung pinaka-base na maintindihan natin ang direction ng market para madali natin i-predict ang market, lalong-lalo na sa mga level sa chart example. Tingnan natin. Ang trend dito is uptrend, di ba? Higher high, higher low, higher high, higher low, instead higher high, nabasag ang level, trend line. Tapos niretest niya ang level din dito, pumasok ang buyers, niretest, din na-create siya ng lower high, lower low, lower low, lower high, lower low, di ba? Then dito, ito yung next level, support level. Okay? So dito, pag ganito nga sitwasyon, tingnan natin maigi ang ang candle, ang momentum niya lalong lumalakas, di ba? Di ba? Tingnan di ba? Maliit, malaki, lang lumalaki. So, meaning lumalakas ang momentum dito, ang sellers. Pag ganitong mga sitwasyon, expect tayo na pumasok ulit ang sellers, ang red candle. Okay? 99% pumasok ang dito, sellers. Red candle dito ang next. Pag hindi ma-touch ang level dito. Diba? Pag ma-touch ang level dito, hindi tayo pumasok kasi pwedeng pumasok agad ang buyers dito or sellers. 50-50 pag na-touch ang level, kaso dito hindi na-touch dito, 99% na pumasok ulit ang sellers, red candle pag ganitong sitwasyon, diba? Ang body ng candle, diba? Lalong lumalakas. Okay, tingnan natin ang next candle. Okay, red candle, diba? So dito may level dito, reversal candle ito, diba? Inverted hammer, pero ganitong sitwasyon hindi tayo pumasok kasi may gap pa siya. Okay? Kasi pwedeng pumasok dito ang sellers, then ipos pangat kasi na-touch na ang level. Ito yung sinasabi ko, pag ma-touch na ang level, 50-50 chances may gap pa siya. So wala tayong opportunity dito. Tingnan natin ang reaction ng candle kung okay, hammer, green hammer. Diba, pumasok agad ang pumasok agad ang buyers, pumunta dito ang price, na break ang level, then pinos ng buyers, diba, pumasok lalo na pag malakas ang level, left side malakas siya, so pumasok agad ang buyers. So dito wala pa tayong opportunity, 50-50 chances pa rin ito kasi still may gap pa. So tingnan natin. Okay, strong candle, so meaning ito na level, strong level ito. Sa previous nito may mga strong level ito sa previous kasi momentum ito, tapos strong buyers, meaning strong level ito sa previous. Okay, dito wala tayong opportunity, may level din dito may level din, diba? May level din siya, rejection siya, tapos may gap. So wala pa tayong opportunity. Obserbahan natin ang din dito, may level din dito na break, so 50-50 chances, So obserbahan muna natin ang behavior ng market, Okay, tingnan natin. Okay, strong rejection below, pin bar, diba? Hammer. So dito na level,
rejection. Okay. So meaning may mga sellers. So pwede tayong pumasok dito pero kailangan margin of safety tayo dito na banda. Okay? Pero dito pwedeng pumasok tayo agad kasi alam natin na sellers area ito downtrend. Diba? Tingnan nyo ang ang movement. Diba? So, sellers level ito. Reversal candle na sa level. Okay? So, tingnan natin ang next candle. Okay. Doji. Green candle. So, ano tayo dito? Pag naka-margin of safety, panalo tayo, no? Pero kung hindi, wala tayo. So, nasa level pa rin siya, no? Nasa level siya. So, meaning, dito, reversal candle pa rin, downtrend. So, meaning, pag malakas pa ang buyers dito, mabasag ito na level. So, kaso hindi nag-close sa level, meaning, dito, confident tayong pumasok dito kasi alam natin na sellers area, reversal candle, nasa level. Kasi dito, malakas ang buyers, sinubukan ng sellers, pagdating dito, pinost sa buyers hanggang dito, nag-close dito, tapos pumasok ulit ang buyers, tapos ni-reject sa sellers, nag-close dito. So, meaning, malakas ito na level. So, dito, confident tayong pumasok dito pag ganitong mga sitwasyon. Okay? So, tingnan natin ang next candle. Level. So, tandaan na ito, pag maraming mga rejection dito, rejection, tapos walang rejection, so, sign ito na mabasag na ang level, babasagin na ang level. So, dito, tingnan natin. Diba? Rejection. Tapos dito, nag-close sa level, walang rejection. So, nabasag ang level. So, diba? Parehas dito, no? History repeat lang, no? Diba? Tandaan natin yan. Ito yung mga sign din na mabasag na ang level. Okay? Pag maraming rejection, tapos mag-close nga walang rejection. Okay? So, tingnan natin ang next candle, no? Okay? So, nabasag ang level, no? Okay? So, ganito, no? So, ano lang, obserbahan natin maigi ang market, ang behavior niya, ang reaction niya pag nasa level. So, dito, pag may mga gap, hindi tayo pumasok. Pag may mga gap, dito, hindi tayo pumasok agad. Okay? Sa pag ganitong sitwasyon, ulit-ulitin lang natin, aralin ang galaw ng market, maintindihan natin yan. Madali na lang natin i-predict ang direction ng market. Pag makabisado na natin ang ang galaw, lahat na sa level, ang mga behavior, ang reaction. Okay, no? Sana may napulot kayong konting aral dito at paki-share, like, subscribe, and happy trading.